taga-Romblon, mapita sa mga taga Maguindanao. At good morning sa lahat ng ating mga misis dito sa ating studio at mga kapatid sa buong mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Viral story ng nanay na may cancer. Dinamayan ng mga anak na magpakalbo. Dalawang baby bibo hahataw sa dance sport. At busy sa likod ng baga ng mama mo, magbubunyag ng sikreto. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. O nasaan na ang paborito kong kapitbahay, ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Andito! Naka-roller! Meron ako! What's Saludo that? for you. Kuchinta! Kuchinta! Ay, hahain ko yan dito. O sige, girl. That's for your merienda. Carbs pa more. Yeah. Kasi ikaw, hindi mo kailangan magkaroon ng bewang. Parati ka naka-duster. Yan nga yung komportable, di ba, Ate Cory? Okay, saan naman ang punta mo at naka-rollers ka? Ay, hindi nanood kasi ako ng pelikula yung Kung Fu Hustle na inspire ako. Alam mo, ang swerte nito, no? Hindi pa tapos mag-ayos sa bahay, pumupunta na dito at Siyempre. mag-host na siya. Ay, kapag tinawag mo ako, isang tawag lang. Yes, Ate Cory Oo, agad. mukhang hindi ka pa hahanda, pero nagpakahanda ka na. Ito naman, ang nagpapakilig sa inyo, ang poging tambay ng barangay natin, Ryle Santiago. Oh. Para hinihingal. ano? Meron sa'yo. Ate Coring, nagtitipid po kasi ako sa gasolina kaya nilakad ko po galing Antipolo. Pero nakarating naman po ako, safe naman po ako. Amoy alikabok lang. Alam mo, magpagpag ka nga muna, umaabot dito yung polusyon. Oo, grabe. Kala ko naman nasira ang motor, wala ka lang palang pang gasolina. Mahal na po kasi, nagtitipid lang po ako. Mahal na mahal talaga, kaya kailangan magtipid. Siyempre, hindi rin pwede mawala ang tagabitbit ng magandang balita, si Pera Godmother! Matalas ang baba, matalas ang mata. Singtalas ng MMDA. Pero teka, parang taga-MMDA yata ang napuso ang tulungan ni Pera Godmother. 5K for you, MMDA na nagbalik daw ng wallet. Hindi napupulot sa kalsada ang 5,000 pesos, ha? Kung mabibigyan kayo ng 5K, anong gagawin niyo sa 5K? Bibigyan ko kayo ng 5,000 pesos. Saan mo gagamitin yan? Siyempre sa puhunan. Kailangan ako ng puhunan. Sa pangangailangan po sa bahay, bigas, bayad ng kuryente, bayad ng tubig. Yung pera naman din po, gagastusin din po namin sa food. Hindi napupulot ang 5K sa kalsada. Pero papaano kung makapulot ka ng naiwang wallet o pera? May sagot ang MMDA na nakilala ko. Hello, Ma'am Charmaine! Hello Ako si po. China, ang inyong Pera Godmother. Hinanap talaga kita, Ma'am Charmaine. Anyway, meron akong tanong sa'yo. Kasi paano ka napunta sa ganitong trabaho? Kasi parang feeling ko napakaganda mo para sa panglalaking trabaho, no? Napunta po ako dito sa MMDA. Hiring kasi nung way back 2021. So, nag-apply po ako. So, ikaw ngayon ang kanilang beauty queen. Pero meron ka bang mga anak, asawa? Yan po, may asawa at anak po. Ilan ang anak at asa ng asawa? Ang asawa ko po ay nasa probinsya po. And yun, may dalawa po akong anak. Pero alam niyo ba guys na itong si Ate Charmaine ay nag-viral. Akalain mo, isinauli niya ang wallet ng isang doktor. Ang area ko po is Quezon Avenue. Makain po kami ng mga kasama ko and then naspatan po namin yung wallet. At hindi po yung pera, yung inano ko po, ID po kagad. Iba din talaga ang power, girl. Power ito. Saludo ako sa iyo, Ate Charmaine. Sana marami pang katulad mo. At excited akong ipakilala ka kay Ate Coring sa studio. Kahanda ka na sumama sa akin? Yes. Let's go! Okay, Pera Godmother, yuhu! Ate Coring! Nahuli kasi ako! Nahuli ako ni Ate Charmaine sa Makati kaya dinala ko na para hindi na ako ikulong. Bakit? Pakalat-kalat. Alam mo, hindi. Kasi yung suot mo,
early warning device na wala sa lugar. Hindi ba? Pagtawid ko kasi nagka-traffic. Alam mo naman, syempre, pag nakita ko ng mga jeepney driver, gandang-ganda. Sabi, oh, shucks! Hinuli ko. Hinuli mo for being beautiful. Okay. Pwede mo namang ibulsa yung nakuha mong wallet, pero ibinalik mo. Wala sigurong laman. Hindi naman po. Hindi naman. Okay. May laman, syempre. May laman po, pati okay. mga identification. Saan mo nakita yung wallet? Along po BIR Road po. Madam. Tapos? Ayun po, inopen ko pa syempre. Syempre, inopen mo. Opo, tapos tinignan ko po yung identification po kung kanino ko isasaole. Okay. Tapos yun po, pumunta po ako sa TV station. Sinauli po yung para makontak po yung may-ari ng wallet. Okay, pero natanggap na ba nung may-ari? Opo, sumulat po siya sa opisina po namin through kay Chairman Abalos. That time po is si Chairman Abalos po ang aming chairman. Wow. Tapos na-recognize po ako. So anong pabuya ang binigay sa'yo ng MMDA? Binigyan po ako ng spot promotion po ni Chairman Abalos. Tapos cash. Bongga! May kasama ba yung increase? Sa spot promotion po, yun na po yun. Yun na yun. Apo. Okay. Pero at least maganda titulo. Na permanent po ako from job order po. Permanent! Wow! Mas lumaki ng sweldo niya pagka ganyan. Oo. Tsaka permanente na. May benepisyo na. Correct. May retirement na yan. So ano ba ang pinakamalaking challenge bilang isang babae na humahara-hara sa kalye? Sa araw-araw po na buhay namin bilang traffic enforcer, iba't ibang tao po nakakasalumuha po namin. Yung panahon, lalo na po ngayon sa po natin, tumataas po yung gas. Oo. Mainit ulo ng mga driver. Opo, most of the time po, mainit po ulo nila. Paalalahanan natin ng driver na maging kalmado. Atin siyang bigyan ng malaki. At ang ating pangako na 5K for you. At dahil parati siyang nasa ilalim ng araw, lalo ngayon mag-iinit pa, ayan, bigyan mo nga ng shades. Ayan. Shades. Meron po tayong shades, may sunscreen pa po dyan, tsaka may belt bag. Ayan, di ba? Meron kang sunscreen, meron kang shades, at saka, ano yan, Bigas is Life? Bigas is Life! Thank you very much! Maraming salamat, Charmaine, ang ating simpleng MMDA officer, pero isang pang-araw-araw na bayani. Thank you! Yes. Bye, Sarah Godmother! Bye! Hanggang sa uulitin, teka muna, saan ka ba? Saan ka ba susunod? Kasi nabalitaan ko nga na mahilig ka daw sa mga animals. So, may surprise ako sa iyo bukas. Really? Animal lover. I love it. Okay. Until tomorrow. Bye. Daily Heroes o mga simpleng bayani sa ating buhay. Si Charmaine bilang MMDA at tapat sa serbisyo. Pero minsan, hindi natin kailangang tumingin sa malayo pa para sa ating mga personal na bayani. Mismong anak nating mga nanay sa oras ng matinding pagsubok, sila pa ang unang nakikiramay. Tulad na lang ng mga anak ni Nanay Lynn na may stage 4 colon cancer. Para hindi feeling alone sa kanyang pinagdaraanan, sinabayan siya ng kanyang mga anak na magpakalbo. Mami, sabayan na lang kita. Tumigil ka nga dyan. Hoy! Ano ba yan? Ano ba? Yan! Welcome sa Face to Face, Nanay Lynn. Magandang umaga po. Opo, kumusta na po? Kumusta na ang lagay? Okay naman po ako after nung first chemo ko. Naka-recover na po. First chemo. Second batch. First Okay. chemo mo ng second batch. Second batch. Opo. So, kumusta naman yung side effects? Hindi mo naman masyadong iniinda? Mga 1 week ko po siyang ininda. 1 week. Opo. And then, nasanay ka na. Opo. Nawawala naman po siya after a week. Bakit naman umabot ng stage 4 bago mo nalaman? Ma'am, actually, ano po siya wala po siyang symptoms. Ang nangyari lang po sa akin, nagkaroon ako ng bukol. Bukol? Opo, sa singit. So, Okay. yun po yung pina-check ko. Okay. And then sabi nung surgeon ko,
i-biopsy natin. Tanggalin natin para ma-biopsy. Yun po. After nung matanggal, biopsy, stage 4 colon cancer na. So bakit kinailangan mo magpakalbo? Nung first, cycle ng chemo ko, hindi naman po siya nanlagas ang hair ko. At saka sandali lang po yung chemotherapy ko, mga ilang oras lang po. But this time, balang halos 4 days po ako sa hospital kasi yung second na itinuturok sa akin is 48 hours na nakaturok sa akin yung gamot. And then yung side effect po, pag uwi ko, doon ko lang nalaman na nalalagas na after 4 days, doon po siya nalalagas yung mga bango ko. So sabi mo na lang, patanggal na lang natin. Opo, kasi talagang as in bulk siyang nalalaglag. Oh, wow! Opo. Talaga? Opo. So ngayon, yung pagdidesisyon na magpakalbo, mahirap bang gawin yon? Parang mas mahirap yata ang chemo. Sa akin po, kasi masyado kong mahal yung hair ko Totoo. Talaga, opo. Kahit siya Oo. white hair dito sa unahan, Oo. ini-embrace ko po siya Makapal. at pinapahaba ko po. Oo. Pero nung nakita ko talaga siyang hawakan mo lang siya as in ang dami ng lalaglag, sabi ko, mas mahirap to na nakikita kong kumakalat yung hair ko na Oo nga naman. naglalaglagan. Oo. So nag-decide na po ako, sabi ko sa mga anak ko, samahan ako sa parlor para ipatanggal ko na buo yung hair ko. Ayun, okay. Yung pagkakadiscovery mo nung cancer, iba pa yon, yung paghihinagpis mo, ano? Iba pa yon sa pagtanggap ng mga anak mo nung sinabi mo na sa kanila. Paano mo sinabi sa kanila? Nung after po nung masabi sa akin ng doktor na mayroon akong stage 4 cancer, syempre masakit sa akin po yun. Pinag-isipan ko muna kung sasabihin ko sa kanila. Pero syempre, kailangan ko sabihin kasi walang tutulong sa akin kundi family ko rin. So, nung pag-uwi ko po, sinabi ko na sa dalawang anak ko, kasi yung isang anak ko nasa abroad, po siya, OFW. So, sinabi ko na po sa pamilya ko na I'm struggling for stage 4 colon cancer. Masakit, medyo umiyak sila, pero ang masaya sa kanila, hindi sila nagpabigat sa akin. As in, lalaban tayo, kaya mo yan, ganyan. Cancer lang yan, hindi yan, tatalunin mo yan kasi you're so very strong mother, sabi nila. Wow! Ang husband ko po yung nag-aalaga sa akin, yung mga anak ko sumusuporta. Alternate po sila sa... So, nagtatrabaho ka pa rin ba ngayon? Ay, hindi na po. Oo. Nung ma-discover ko pong ma-diagnose ako ng cancer, nag-retire na rin po ako. Nag-retire Kasi ka na alam rin. ko pong sobrang struggle na mangyayari sa akin kasi magkikimo ako. So ayoko naman po maapektuhan yung trabaho at yung opisina namin. So sabi ko, mag-retire na lang po ako. Ayun. Pero nagka-cancer ka na pala dati, ano? At nawala. Ayun po yung cancer ko, yung stage 4 sigmoid colon cancer. Tapos, habang nagtitreatment po ako, nag-chemo na po ako before mga 8 cycles siya. Tapos sa mga lab test po, nawala naman siya, nag-remission po ako. Siguro after 2 years. 2 years? Opo, kasi continuous po yung PET scan ko every 6 months. Meron po uling nakita na meron na naman namumuong tumor sa sigmoid ko. Ayun, okay. Parang bumalik po siya. Dito kami curious. Ano yung kwento sa likod ng nung malaman ng mga anak mo na ikaw ay magpapakalbo, ginulat ka na lang nila ng isang sorpresa. Totoo po. Nabiglaan silang nagpakalbo lahat. Yes. Wala, hindi ko po alam na ganun ang gagawin nila. Kaya yung sobrang saya or lungkot, nandun lahat sa akin. Pero palagay ko, pinakamaganda yung pag-usapan natin yan, kaharap na yung mga anak mo. Ay, eto na ang magkakamag-anak na kalbo. Mamaya po yan ang inyong mga anak at ang inyong asawa. Ayan, lahat sila kalbo. Hindi fashion statement o trip-trip lang, but because nagmamahalan sila at nagdadamayan. Hindi ba? Tawagin na natin ang pamilya ni Nanay Lynn. Hi! Hello! Okay. Ayan, medyo tumubo na, no? Oo, medyo tumubo na ng konti. Nay, talaga nagpakalbo sila, ha? Opo. Oo, pero tumubo na. So ano yan, magpapakalbo ba kayo ulit?
O one time, big time yon? Kung ano pong request ni Mami. Ayun, oo. Hindi naman, Kung hindi na po. every cycle niya mga makalbo Every kami. cycle. Nagtatrabaho na kayo? Lahat kayong magkakapatid? Up. Lahat kayo nagtatrabaho na. Anong naging reaction mo nung malaman mo yung sa nanay mo? Medyo nakakagulat lang po siya kasi po, very healthy po talaga si Mommy eh. So, nung nagkaroon po siya ng mga bukol, medyo na curious din po kami kung saan po siya nanggaling. Tapos yun nga po, nung chinek po kasi kung saan po galing yung bukol, medyo matagal po bago nahanap. So, nung nalaman po namin na cancer siya, lahat po kami medyo nagulat din po talaga. Alam mo, bagay sa inyo yung maiikling buhok. Pero Salamat nakita ko po. yung picture mo dati, ang haba ng hair mo, ha? Opo. Hindi ka naman nahirapan o nagdalawang isip. For me naman po, yung hair ko naman po talaga, love ko po siya talaga eh. So gusto ko nga po siya pahabain. Pero when it comes to Mommy naman po, hindi po talaga ako nagdalawang isip. Ayun, okay. Ariel, ano ba ang nakita mong pinakamalaking mga sacrifices ng mama mo? Si Mami po, super selfless po talaga niya. Mula bata po kami, nagtatrabaho na po siya. And hindi lang po isang trabaho kasi raketera din po to si Mami. Like meron siyang full-time job na papasok siya ng alas 6, alis siya sa bahay. Minsan nakakauwi siya ng mga 11 p.m. na. Ha? Opo, yun yung full-time job niya. Pero nagbebenta pa yan ng kung ano-ano. Ano-ano ang binibenta mo, Tosino? Hindi po. Ano? Meron po akong gourmet tuyo. At saka Gourmet nag-bake tuyo? po ako ng cake and mga ensaymada, Oh, wow. pastries. Kasama ko po yung anak ko. Ay, ang galing. Patikim naman. Patikim Definitely naman ng po, ensaymada. Mahilig ako doon. Ay, totoo po. Opo. Oo. Sige po. Siyempre po, mapadadahan po na namin di kayo. ba? Okay, so, ngayon na tatlo kayong kalbo sa bahay, ano naman ang feeling? Parang nasa iba kang planeta. Medyo po. Kasi lagi namin hinahawakan yung ulo namin. Parang iba yung yung kapa. Pagka ganyan sa ba ulo. nilalamig? Opo. Ang Parang ulo? laging basa. Parang gano'n ang feeling ko. Talaga? Opo. O, Raila, at saka, Laila, ano ang sabi ng ating studio audience? Alam mo, Ate Coring, itong aking katabi na si Marites ay support system din naman ng tatay niya dahil nagka-cancer din yung tatay mo. Paano mo ba pinakita yung suporta sa tatay mo? Sa akin naman po, lagi ko po siya sinasamahan. Tapos po, nagsisimba po kami. Hanggang sa binibigyan po namin siya ng lakas. Hindi po namin siya pinapabayaan. Hanggang sa kahit saan siya matulog, kasama namin siya. Kahit nakakaano lang po kasi hindi talaga siya nagsabi na may sakit siya. Hindi po talaga nagsabi. Stage 4 na po nalaman namin na may cancer tatay ko, na mamamatay na po siya. Hindi na po magagawa. Bakit ayaw niyang magpagamot? Ayaw niya po sa amin ipaalam eh. Dahil iniisip niya, may mga pamilya na po kami. Ganun po yung tatay namin. Nung dumating po sa punto na mawawala na siya, doon lang namin sinabi, Tay, bakit ngayon? Kung kailan wala ka na. Kung kailan wala na kami magagawa sa'yo. Oo, kasi kahit na sabihin mong mahal, chemotherapy, mahal, hindi mo masasabi ang himala na Kaya nga ipagkakaloob po eh. ng Diyos. Hindi ba? Oo po. Pero importante yun, yung sinamahan mo, ginawa mo ang lahat. Important din yung may kasama, Opo. Yun po yung nagpapalakas at nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo para lumaban, magpatuloy sa buhay. Oo. Okay, sa'yo, Ryle. Ito si Nanay Neneng ay nakaka-relate din po sa kwentong cancer. Ano po yung kwento niyo, Nanay? Yung father ko po may prostate cancer. Ngayon po, hindi naman po siya nagamot. Nalaman lang po namin through death certificate po. Medyo po emotional. Kasi So, anong ginawa mo para sa tatay nung malaman mo? Ako po yung taga-alaga, taga-gamot ng sugat. Araw-araw. Tapos nung mawala po siya, nag-countdown po kasi. Hindi ko na kaya yung para pong ganon. So, ang hirap po kaya yung nararamdaman ko po kung yung ano nararamdaman ng guest po natin. Ayun. Naku, ipagdasal po natin lahat ng mga may Prayers sakit. lang po, tapos wag mawalan ng pag-asa. Yun lang po. So, Arel at Kathleen, ano ang inyong mensahe sa mama nyo? Kasi nakakaiyak naman. Hindi. Mami, alam po natin na mahaba-habang laban to, Mami. Mahirap. Pero
I believe po, wala namang hindi kayang gamutin si Lord. Wala naman pong hindi kayang labanan yung pagmamahalan natin, Mami. Alam ko po na kaya natin itong talunin. Kaya natin talunin together, Mami. Lagi lang kami nandito sa tabi mo. Lagi lang kaming susuporta sa'yo. Lagi ka naming paparamdam na mahal ka namin. And gagawin natin lahat ng hindi mo pa nagagawa sa life. Lahat ng bucket list mo, Mami, gagawin natin. Wow! Ikaw naman, Kathleen, anong gusto mo sabihin sa mama mo? Ako naman po, ano lang po, syempre po maging strong po, ganyan. Alam ko naman na super strong din naman po talaga ni Mami. So, ano lang, fight lang tayo. Tapos marami pong nakasuporta sa atin. Ito nga, marami nanonood sa atin. So, ayun, maghingi lang tayo ng prayers lagi. Tapos, keep on fighting. Yun po. Ayan. Nanay Lynn, anong masasabi mo sa mga anak mo? Nako, I'm so blessed po nang nandito yung mga anak ko at sila naging mga anak ko. Sobrang supportive po sila at sobrang silang magmahal. As in, wala ka nang gagawin po. Lahat na lang i-offer nila sa'yo. Tatanungin ko nung kailangan ko. Ganun po sila ka-supportive sa akin. Hindi po nila ako pinababayaan. Ay, nagmamahalan dapat talaga ang pamilya, di ba? Alam na, nabasa ko minsan na family means putting your arms around each other and being there. Na-witness nating lahat ngayon sa pamilya ni Nanay Lynn, walang iwanan anuman ang mangyari. Maraming salamat po sa inyong buong pamilya. Thank you po. Nakakatuwa naman. Ang puso namin lahat ay para sa inyo at kaunting tulong. Meron kaming 10,000 pisong nakakalat dito eh. Nagwalis ako kanina. Sabi ko nakakalat yung 10,000. Di sa inyo na. Pantulong sa inyong paggagamot. Pwede po ba akong makiwali sa bahay niyo? Oo, halika. Kailangan ko ng planchadora, lapandera at tagawalis. Ayun. Thank you so much po. Ang laking tulong nito po para sa amin. Salamat Thank you po. Salamat po. Salamat po. Always pray, okay? Group hug! Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Ay, paborito ko ang segment na ito talaga. Baby Bibo! Naaalala ninyo, last week si Amanda, 4 years old pa lang siya, di ba? 4 years old pero napakatalino, kabisado na lahat ng mga flag o watawat ng mundo. May 20,000 peso challenge pa ako, walang nakasagot. At nakakatuwa pang kausapin, bibong-bibo talaga. Amanda, Okay. what flag is this? Cyprus. Cyprus! Amanda, what is this? Botswana. Botswana! Okay, Pranses. Okay, s'il vous plaît, Pranses. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ang galing! Aminin nyo ha, naaliw din kayo at may Baby Bibo ulit tayo. Not 1, but 2. Mag-partner sa paghataw sa dance sport. Daig na daig tayo. Today's Baby Bibo, El Zabin, Peña Mora at Arzil Ethan Mendoza. I saw the moonlight crack the sky, a quiet roar, a silent cry. The air was heavy like a sigh, but I couldn't say why. Silent thunder in my veins, whispered storms, they leave no stains. It's loud, it's quiet, it's all the same. Silent thunder calling my name. The streetlights flicker like they know a secret buried under snow. I'm running fast but moving slow. Where does the echo go? More pa daw, Ate Corinne! Gusto pa nila! Mamaya, sandali lang kakausapin ko muna, ha?
Grabe, alam mo, mas magsayawan na lang tayo magsayawan dito. Okay, mamaya, magpapasample kayo ulit mamaya, ha? Okay, Elle, talaga bang kailangan ganon ang mga facial expression? Apa. Talagang, wah! Ulitin mo nga. Okay. At saka yung pag ganon ang ulo, paano? Sino nagtuturo niyan? Coach ko po. Coach. Tapos ano pa yung mga pilantik ng ulo? Paano pa? Aba! Ang galing! And you are how old? 9 po. Ikaw? Arzel? 9 din po. 9 din. Okay. So, yung facial expression naman ng lalaki, paano? Mga ngumangalam po. Ano? Tsaka po nangiti. Ano? Ngumanganga lang. Tsaka po nangiti. At saka nangiti. Okay. Paano yung pagnganga? Pakita ulit. Pakita ulit. Tingin ka sa camera. Ay, ganun lang? Ganon lang? Alam mo, nadadaan talaga sa facial expression, no? Opo. Sino naman ang bumabanat ng buhok mo? Parang banat na banat. Coach ko din po. Ha? Coach ko din Yung coach mo rin ang nagbabanat ng buhok Magkano mo. po kayo nagagastos sa spray net? Sa spray net? Ano ba yung spray net ba yan? O pamada? Spray net po. Spray net. Ayan. Huwag kang hihinga, ha? Kasi, so kayo ay kumukompetisyon. Opo. Opo. Okay. Kailan kayo nagsimula na sumayaw or Arzil Yung simula po sa Pangasinan. sa Pangasinan? Ilang taon ka noon? 9 po. 9 na? Nagsimula ka 9? Ang galing mo naman. Ikaw, ilang taon ka nung magsimula ka? 7 po at Mga 7. Okay. So si Arzil, mahilig ka talaga sumayaw o pinipilit ka lang ng nanay mo? ako po sumali po talaga. Sumali ka talaga. So mahilig ka talagang sumayaw. Opo. Oy, palakpakan natin itong dalawang ito. Ang galing. Silang dalawa. Okay, go, Elle. Ayan. Thank you, Elle and Arzil. Galingan nyo pa ha, sa mga future competitions. Make your parents proud. Pahag na. Nakakatawa itong dalawang batang ito. Ryle, nakatikim ka na ba ng baga ng mama mo? Ha? Oo, baga ng mama mo. Hindi. Sa ikaw ba? Natikman mo na? Yung sa mama ko, hindi pa. Pero yung baga ng mama mo, natikman ko na. Mama ko? Oh, Kilala mo mama ko? Hindi, yung baga ng mama mo, yung tinutukoy ko na baga ng mama mo, ay yung sikat na lungs ng baboy na parang inadobo, tapos pinasikat siya ni Jackie Alfaro. Oo, tama. Nakikita ko yun sa TikTok. Di ba sikat yun sa Quiapo? Yes! Ako, nandun si Ate Kuring at may kasama silang nagluluto ng baga ng mama mo. Nako, ihain na yan, Ate Kuring! At pinag-uusapan din lang naman natin ang mga nagva-viral. Siyempre, viral itong susunod nating ihahain sa inyo. Still with Jackie ng baga ng mama mo. O, ito na yung recipe ng baga ng baboy. Dito siya nakilala, nag-viral. And ano bang benepisyo ng pagkain ng baga? Actually, ma'am, parang practical lang po kasi pwede siyang ulamin, pwede pong papakin, saka pwede na rin pong pulutan. Okay, ikaw na lang, Hindi pa ako nakatry, but tingnan natin, ano ang mga ingredients? Unang-una po yung oil po natin, tapos toyo, suka, yung ano po natin, luya, laurel, bawang sibuyas, asin po, tsaka asukal, tsaka po paminta. Kailangan, brown sugar? Brown sugar po, kasi yung lasa po ng brown sugar para talagang caramel po, di ba? Para ganun, kumapit po yung lasa. Alright, okay. So, saan ka bumibili ng baga? Sa Divisoria po. Divisoria. Paano mo alam na fresh pa? Yung pag pumunta po ako doon bagong luto, ma'am, bagong kulo po siya, bagong laga, mainit pa. Nilalaga na kaagad. Okay, let's start. Unahin po natin yung bawang po natin. Igigisa lang po lang natin siya sa bawang. Ay, magaling ako maghalo. Sige pa. Okay.
Hindi mo sinusunog ang... Hindi po, yung bawang po. mo. Okay, go. Tapos yung sibuyas po natin. Ang Pilipino talaga, no? Staple talaga itong basic step 1. Gisa. Gisa, di ba? Tapos Okay. sunod po natin yung luya. Ito po kasing luya ang nakakapagpatanggal po ng lansa ng baga. Okay lang ba yung ganyan na o minamadali natin? Hindi naman po. Okay lang na po talaga siya yan, kasi i-adobo po natin siya mami. Pakukuluan pa na. Ayan po. So eto na. Na po, yung baga na po. Ang bilis lang. Opo. Kasi baboy po siya, ma'am, mabilis lang din po siyang lumambot. Kumpara po sa baka. Pero madali lang po ito gawin sa inyong mga bahay. Ayan. Tapos- Marami pa bang bumibili sa Quiapo? Marami pa po, ma'am. Tsaka sa Fusion Alley po, talagang pila po lagi kami araw-araw. Totoo. Everyday po, minimum 150 kilos po kami. Magkano kita? Ano po, saktuhan lang po. Parang kumbaga volume po, maramihan. Maliit ang kita pero maramihan, kaya Kaya marami swak. po kasi akong tauhan. Oo. Marami akong binubuhay na tauhan. Oo, po. hindi ka pwede mag-retire, girl. O, ayan. Tapos toyo po natin, ma'am. Ayun, toyo na. Tsaka yung suka po. Actually, hindi po ako naglalagay ng tubig kasi para po mas malasa po. Tapos yan po, antayin natin siyang kumulo. Tapos yung pantimpla po natin. Ang lahat po ng nakikita ninyong mga niluluto namin, pwede po ninyong tignan ang mga recipe sa aming Facebook page at TikTok, Face to Face with Ate Coring for all of Ihain na Yan recipes. Eto, kumukulo na siya. At kapag kumukulo na, ilalagay na ang... Asukal po, ma'am. Yung Okay. brown. Tapos yung asin po natin. And yung Talagang ano, no? Uwi-uwido lang eh. paminta tsaka laurel po. Alam mo na yung timpla? Parang Yes kasi sa dami ng ginagawa mong ganito, no? Araw-araw. Opo. Araw-araw mo pinupuntahan ang pwesto mo? Yes po, ma'am. Araw-araw O sino po. magmamana sa mga anak mo ng paglulutong ganito? Yun nga po, hindi ko pa po alam sa Hindi kanila. mo pa alam? Nag-aaral po kasi lahat, ma'am. Pero yung panganay ko po, mahilig po magluto. Kapangpangan kasi kami, ma'am. Kaya mahilig po. Oo, parang nanay ko. Masarap po Kapampangan. magluto. Masarap Kapangpangan. pagluto, malasa. Yes po. Yung asawa ko, Ilonggo. Masarap din sila magluto. Ay, ma'am. alam mo, matabang. Matabang po. Ay, sorry po Timpla lang yun ni Mar. Kasi ayaw niya na masyadong maalat. Ayaw niya ng strong flavors. Pagkaluto na po siya, yan po yung inadobo natin na baga. Tapos tsaka po natin siya ipa-fried para maging fried baga ng mama mo. So piniprito pa pala ito. Yes po, ma'am. So, ito mismo, ganyan, walang sauce, ipiprito. Opo. Oh. Yung iba po kasi, ma'am, na-marinate lang po nila. Okay, so pagka pinrito mo na ito, maiiwan talaga yan. Opo, may iwan po yung sauce. At ang aming finished product, eto na! Tcharan! Ang sarap sa kanin. Masarap din ganyan na lang para wag kayong tumaba. Hindi ba? Healthy pa rin siya kung walang kanin. Opo, kasi walang carbohydrates. Walang carbohydrates, di ba? So, ihain na yan itong baga ng baboy mula sa baga ng mama mo. Mama mo. Okay, eto na. Sabi nga, ibukan niyo yung mga bibig nyo dahil meron kayong baga ng baboy! Okay, natakam ba kayo kanina sa pagluluto namin? I'm sure medyo ano pa, di ba? Tamang-tama, magla-lunch break na. Okay, para lahat ay makatikim, Ryle and Laila.
At isa na namang kwentuhan ang lumipas, parang laging bitin, ano? Di ba bitin ka? Bitin po ako. Ako rin. Parang gusto ko isang buong oras tayong sumasayaw. Ate Kuring, ano ba kasi yung ihahain mo sa mga girls bukas? Ay, naku, marami pa kaming lulutuin. Basta ihanda mo na lang ang iyong tiyan. Para happy tummy. Huwag ka na lang magkanin para hindi tayo tatabas. Ito ang programang para sa inyo, mga kamisis at kapwa ko nanay, sa Face to Face with Ate Kuring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Wow! Tingnan na natin kung ano to. Ano naman yan? Oh, ayan. Ayan. Dalawang nanay na pinili maging single forever. Bakit kaya? Mrs., naaalagaan mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung paano mag-alaga ng sarili? Nauubusan na ba kayo ng ideya sa ipapabaon sa inyong anak? Clubhouse sandwich na yan. Face to face with Ate Kuring.